Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Joseph Roman Valeros. Ang sabi niya, Boss, may posibilidad po ba na pumutok ang bala sa loob ng baril kahit hindi pa kinalabit? Okay, mayroon pang isang tanong tungkol naman sa rifle. Si Gameboy, ang sabi ni Gameboy, Sir, madiscuss mo kung pwede lang kung bakit ang Colt AR-15 5.56 at Pardos SBX by 18 kung nakakak pipitik talaga pag hinagi sa kama. Samantala pistol revolver ang CFC 98 9 Taurus 608 at ang Keltec MPR 30 Magnum 22 hindi naman pumipitik kung hindi nakasafety. Ang long guns na nabanggit ay napakadelikado. Ano kaya ang improvement na magagawa sa mga ito? Madapa o mabitiwan, kung nakaload, puputok talaga. May improvement for addition safety pa kaya ito na hindi naman dagdag abala. Okay, tatalakayin din natin yan. So, pareho lang ang problema sa pistol at saka sa rifle. Okay, kung paano nangyayari yun ay ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ay gusto ko lang muna kayong batiin na isang mapagpalang araw at kung ano man ang oras dyan sa mga OFW, ay mag-ingat po tayo dahil tag-init na sa Middle East. Nagbago na naman ang klima. Uso ng sipon at ubo, kaya mag-ingat po tayo at lalo tigit sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Dobling ingat po. At gusto ko lang pasalamatan yung ating mga subscribers. Malapit na tayong maging 41K. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pag-share, sa pag-like, at sa magaganda ninyong comment. Okay, although yung iba ay talagang okay lang. At maraming salamat lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, sapagkat ang ating YouTube channel ay ginawa para sa ating mga beneficiaries. Okay, may nag-comment sa atin, marami raw tayong patalastas. Okay, hindi, ang aking YouTube channel ay pan-charity talaga. Ang pagtuturo ko ay bonus lamang. Kaya kung kayo ay ayaw sa aking mga pinagsasabi ay hindi naman ito pilitan na kayo manood. Ito ay para lamang do sa mga interesado. Kumbaga kayo ay nakikikain sa aking bahay, ay kunin na lamang ninyo yung gusto ninyong putahe at yung ayaw ninyong putahe ay walang problema sa akin. So ayan, ito pong aking YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries. Meron po tayong 6 na estudyante na pinapag-aral, na tinutulungan natin makapag-aral. Yung pong pagtuturo ko ay bonus lamang. Bonus lamang po yung pagtuturo ko. Pagcha-charity po talaga ang main purpose nito. At hindi ko ginamit yung mga bata. At ang ginamit ko ay yung aking malit na kaalaman. Para tayo magkamero ng YouTube channel, kumita ang ating YouTube channel, at yung kinikita nito ay hindi pumupunta sa ating bulsa. Ito ay tinutulong natin na pambaon do sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Yun po talaga ang purpose. Kaya huwag kayong magreklamo kung ano man yung sinasabi ko dito. Itong pagtuturo ko, ito ang patalastas. Ang main purpose po talaga yung pag-charity ko. Kaya pinasasalamatan ko yung nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan. At sana may magpadala uli dahil malapit ng pinaghahanda na natin ang nalalapit na pasukan na naman. Malaki ang pambili natin ng mga school supplies naman. Ayan, at pinasasalamatan ko si Noli Peace America ng Virginia, USA. Yung pinadala mo sa ating premiere videos ay inilalaan ko sa mga sa mga school supplies. At maraming salamat sa iyo, sinasaluduhan kita. Sana marami pa ang kagaya mo na may gininto ang puso at bahala ng Panginoon na gumanti sa iyong kabutihan. Pagpalain ka ng sobra-sobra ni God dahil ikaw ay may puso na pagtulong. Ayan, at napakasarap po ng may nakikita na bata na nakakatapos ng pag-aaral, lalo tigit yung mga kapuspalad
At yung ating mga pinapag-aral ay puro mga achiever. Matatalino po sila, kaya ako medyo nagiging emotional. At yung ating paghihirap sa paggawa ng mga videos, pagtuturo ay nagkakamero ng resulta sa inyong tulong na rin. Okay, siyan. At sasagutin natin yung unahin natin yung sa pistol. Okay. Kung posibilidad ba na pumutok? Okay, kung ang pistol mo ay hindi naman nagagalaw, kahit pa na may chamber load, yan po ay hindi puputok. At kung aksidente man na pumalo ang hammer, aksidente halimbawa pumalo ang hammer na hindi natin na ginagalaw yung trigger, ay may mga pistol na, mga moderno na ngayon ng pistol na nagkaroon na ng, na-discuss ko na to nagkamero ng firing pin safety block. Ibig sabihin, kahit tamaan yung kanilang firing pin, naka-block yung kanilang firing pin, kung yung firing pin block na yan ay mag-activate lang yan pag hindi pag naka-press yung trigger. Okay, kahit may mga striker din, meron din. Kamukha ng Glock, meron din yan. Kung halimbawang nag-release yung striker niya, na hindi mo naman kinakalabit yung trigger, ay naka-block yung firing pin. Ibig sabihin, naka-block, hindi siya abot, hindi niya tatamaan yung primer. So, yun. Pero, kung ang inyong, ito na-discuss ko na rin ito, ulitin lang natin. Kung ang inyong pistol ay nahulog at yan ay naka-half-cock, tumama itong hammer sa matigas at nasira yung sear dahil sa bigat ng baril o matigas ang tinamaan, pwede po yan pumutok. Kung walang firing pin safety block. Dahil hindi naman lahat po ng pistol ay mayroong firing pin safety block. Kaya napaka-importante po, kung bibili kayo ng mga firearms na mga pistol, hanapin ninyo, bilhin ninyo ang aking advice, yung may firing pin safety blocks. Sa mga 1911, ang series, hindi ako nakakamali, yung mga series 70, wala pang firing pin safety block. Yung mga series 80 nagkaroon na. Yun ang isang pagbabago sa mga 1911. So ayan. At yun ay kung sakaling masira yung yung sear at saka yung hammer. Okay, kaya nga sinabi ko na mas safe kung may yan, wala naman tong bala. Okay. Kahit yan ay lalo kung yan ay naka full cock, ganon din ang mangyayari. Ganon din yun. Kung walang firing pin safety block, posibleng pumutok. At kung yan naman ay naka-hammer down, hindi po yan puputok dahil po yung kanyang firing pin ay hindi nakaputrod. Walang buwelo yung hammer niya. Ito po ay ito yung tinatawag na internal ang internal firing pin nito ay maigsi lang. Hindi aabot do sa na-discuss na natin ito. Panoorin na lang natin yung video para hindi tayo So yun ang sa mga pistol. Kung yan naman ay hindi nagagalaw, walang tsansa na pumutok yan dyan. Kahit pen ay nakabilad sa araw, hindi po yan puputok. Dahil ang mga sundalo naman ay nakabilad sa araw, ay wala naman nangyaring pumuputok. Maliban lang ko ito ay mahulog talaga sa apoy. Okay, so yan. Wala pa rin ako nabalitaan na nakabilad sa araw yung baril ay pumutok. Okay, baka meron kayong alam. Ako'y wala pang alam. Yan. So yan ang sagot ko sa mga pistol. Okay, sa mga ER naman. Doon naman sa katanungan ni Game Boy. Yung mga Colt ER-15. Okay, hindi ko nababanggitin yung mga na pagka yung baril nila ay nahulog o nahagis o natumba o anuman, nagkameron ng malakas na shock yung baril, ay pumapalo yung hammer. Yan, pumapalo yung hammer. Ko sa inyo mamaya yan. May kukwento lang ako sa inyo na nung ako ay may shop pa, may katabi akong vulcanizing doon sa aking shop.
merong isang matagal na kasi hindi ko alam kung sundalo ano, na ang kwento ay yung baril niya kasi ang mga sundalo do sa likod ng bus umuupo. Kalimitan kasi alam ko na ang technique nila, kita nila yung mga umaakyat eh. So, yun daw baril ay nakatutok sa ano. Siyempre nakaupo siya, siguro nakaganyan ang posisyon niya, yung rifle niya. Ay may ano doon, may anong tawag dito, may reserba doon sa bus. Alam naman niyo sa probinsya, ganun ang mga bus, minsan may mga reserba nandoon sa huling upuan, yung upuan na ni pabalagbag na ganyan na. Nakaganon daw. Ngayon ay kasi noon ang daan namin ang kalye sa probinsya noon ay bako-bako. Noon, panahon na yon. Eh napadaan yung bus sa malaking lubak o bako, ay yung baril ay gumanon. Pumutok. At hindi siguro naka-red alert, hindi na nakasip yung baril niya, pumutok. Kaya yung buti na lang yung guma, dinala sa vulcanizing shop, butas. Butas, at buti na lang yung baril may ano sa dulo, di ba yung mga rifle may plus sider o yung tinatawag na nozzle brake. Dahil kung walang nozzle brake yun, sasabog ang ano nun. At yung kanyang barrel, dahil yung pressure na walang sisingawan ay pag may nozzle brake sa side yun, yung pressure nun sa side, ano. So yun, pinaayos din sa akin yung barrel. Kaya yun ang kaya naniniwala ako dito kay Gimboy na may pangyayaring ganon. So, bakit nagkakamero ng pangyaring ganon? So, tingnan natin ang anatomy ng ng mga ER. Ganito yan, ito. Ito yan. Ito, pag dumaan dito yung at nakahawak ka sa trigger, siyempre, nakahawak ka. Para ito hindi mag-pull out, nakahawak ka. Yan. Yun. Ika-catch nung secondary sir, yung kanyang hammer, ikakats yan. Yan, pagka yan, para hindi mag-pull auto. Ngayon pag yan ay, mamaya ko na yan, bakit nagpo-pull auto, dito muna tayo. Ngayon, pag yan ay binitawan mo itong trigger, yan, ikakats naman niya yan ang nagiging problema. Pagka wala, hindi ka na nakahawak sa trigger at hindi nakasafe. Okay? Hindi ko na nilagay yung shape niyan. Kasi ang sabi niya pag hindi nakasafe. At pag yan ay, ito lang ngayon ang nakakontak sa hammer. Ito. Ngayon, pag yan ay nasyak ng konti, posibleng, ayan, hindi na mapapalo yan eh. Posibleng ito ay mag-disconnect. Ito ang nagdi-disconnect kaya pumuputok. Napakalit lang yan. Yan. Ngayon, kung itong iyong trigger spring mo ay naputol, ito, naputol ito. Hihina na ngayon ng niyan. Hihina na ngayon ng niyan. Ito, hihina na ngayon ito. Hihina na ngayon ito. Halimbawa ito, tatanggalin na natin itong pako na to. Ito. Mahina na ngayon itong mo. Ito ay madaling madali na itong mag-disengage. Pag mahina na baka naputol na ito. Isa itong dahilan. Pag ito ay naputol na o humina na to. Kinakailangan ito kasi ang nagpapalakas ng Ayan o. Ito kasi ang nagpapalakas ng itong spring na ito ang nagtutulak doon para kumagat yun. Pag ito ay na-disable na to at mahina na yan, konting lang yan, konting halimbawa ay konting lang nito ay pwede yan bumitaw. Pwedeng bumitaw yan. Ang isa pa ay pag itong na to, babaklasin ko para makita ninyo. Kasi nangyayari din dito yan, nagpo-pull auto. Naman ang problema dito, nagpo-pull auto. Ang isa pa, pagka ito ay
ito ay na-rounded na to. Kasi ito lang ang ano, ito ay na-rounded na. Yan ay isa pa ring madaling ano yan, madaling ma-disengage ito, kamukha nito. Yan o. Pag ito ay na-rounded na to, kasi sa katagalan na-rounded ito, kuminsan na nawawala na yung sharpness niya, ay yan ang nangyayari. Ang isa pa, itong hammer niya, tatanggalin ko na. Okay? Para makita ninyo ng ano. Ito. Pag ito ay kasi dito sumasabi dyan, pag ito rin ay napudpud na o bumaba na itong parte na to, kunti na lang ang sasabit niyan. Kasi nakaganito yan eh. Ano? Nakaganyan yan. Nakaganyan. Okay, yung nakita ninyo kanina. Pag ito ay kunti na lang, kaya ang ginagawa ko dito, ito'y minsan ay binibuild upan ko ng spring ginagamit ko sa acetylene, tapos ay inihahardin ko itong parte na to. Ito yan, oh. Yan. Pag ito ay ano na, so ang ano niyan ay tatlo. Pag itong spring na to ay naputol, o kasi napuputol din ito, minsan isa na lang ang nakakasabit. Mahina na itong kumabit, madali na itong madi-disengage pag mahina na itong spring na to. Yun ang isa. Pagkano, kaya ito pinapalitan ko din to. Padalawa, pag ito ay na ano na rounded na to. Okay? Na rounded na to. So, kung kayo ay magbi-build up nito, ang ginagamit kong pag-rebuild dito ay spring wire na acetylene, pagkatapos ay i-harden ko ulit. Okay, siyempre tatanggalin mo muna itong secondary shear na to. Okay. Ito naman para mag pull out to, ito dinidisable to. Ito nasa selector. So hindi naman 'yun ang tanong. At ito lang ang importanteng tanong. Ayan. Ito ang ano niyan. Ito ang isa. Ang patatlo, itong isang contact niya, ito. Pag ito ay napudpud na rin. Okay? At ang magiging pangatlo niyan, rare naman mangyari pagka ito ay luwag na yung pin dito. O may nangyayari din, naputol yung pin dito, napuputol yung pin ito dito. Pag naputol yung pin ito dito, hindi ninyo nalalaman, putol na yung pin. Kunti na lang ang sasabit niyan. Okay, so mas magandang i-check ninyo yung mga pins. Minsan yan, pag naputol na yung pin niya dyan, ito ay kunti na lang ang sasabit. So pag kunti na lang nakasabit dyan, ano na yan, konting shock lang yan ay bibitaw. Okay, konting shock lang yan ay bibitaw. So matotal, mas maganda pa rin yung nakasave palagi. Nakasave palagi ang ating mga firearms. Yung safe mode ay lagi nating gagamitin para iwas disgrasya. Meron namang nakasave, pag inasave mo ay pumuputok na agad dahil nga ito, may mga kaso din na ganun, na kasi pag inansip mo puputok na, dahil nga ito ay nakasabit na lang ng konti, kumbaga hairline na lang, ito ay buhok na lang nakasabit. Pwede rin naputol na yung pin, pwedeng naputol na yung mga pin yan dyan, napuputol po yung pin yan, marami na akong pinalata na naputol yan. So yun ang mga isang mga dahil ang mga baril naman namin dito ay kahit hindi ginagamit sa gira, ay parang may gira na din. Kasi nga, sa dami ng customer talagang putok ng putok yan araw-araw. Daan-daan ang pinuputok ng aming mga baril araw-araw, lalo pag maraming customer. So, ayan. So, yun ang mga pwede ninyong gawa ng paraan. Ito ay, kung wala kayong pampalit ng bago, ito ay pwede ninyong i-rebuild ng spring. May videos ako niyan, acetylene ang ginagamit. At pagkatapos ay pwede ninyo itong dagdagan ng konti. Dagdagan ito para o di kaya ito ay minsan ay
minsan ito ay kung po pwedeng ito ay bawasan ng konti, itong taas na ito, parteng taas na to, yan, ganyan. So, yun ang mga posibleng nagiging diferensya ng mga kamukha nito. Ang spring nito ay wala na sa ayos, kaya pinalitan na to. Okay, ang spring din ito ay mahina na rin, kaya pinalitan ko na rin to. So, yun ang mga nagiging problema ng mga ER15 pag minsan. So, yun lang ang inyong chichikin. So, sana may natutunan kayo at meron kayong reference kung ano ang inyong mga dapat gawin sa inyong mga firearms. Ang suma total, mas maganda na yung laging nakasip. At laging alamin ninyo kung ano nagiging diferensya ng baril ninyo. Kung may diferensya na, gawa na kagagad ng paraan. Ipagawa kung hindi ninyo kayang gawin, dalhin sa mga magagaling na gunsmith. Wala po ako sa Pilipinas. Marami nagtatanong sa akin. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith, consultant. Wala po akong shop sa Pilipinas, kaya hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo. Okay, ito pang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli nating videos, magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kalaman. Thank you.